ng exercise. This activity will actually build yung confidence ng ating bridge team na nandito together with the other participants. With these exercises, yung close maneuvers natin, definitely it will increase their capability to work together. Sabay-sabay na nagpapatrolya dito sa Sulusi ang mga barko ng Navy ng Pilipinas, Amerika, pati na ng Pransya. Pauna pa lamang ito dahil sa mga susunod na araw, lilipat sila sa West Philippine Sea para isagawa ang inaabangan na group sail. Sa unang pagkakataon, lalabas ng 12 nautical miles na territorial waters ng Pilipinas ang isang maritime exercise ng balikatan. Dadalhin ito sa West Philippine Sea, pasok pa rin sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas kung saan agresibo ang China. Mahalaga raw ang pagpapatrolya natin sa ating EEZ kasama ang mga kaalyado. It's very significant to show that we have partners specifically on ensuring maritime security within the Indo-Pacific region. Nitong Martes, sinabi ng Philippine Navy na umakyat na sa 110 Chinese militia vessels ang nasa West Philippine Sea. Malayo sa kanyang weekly average na mahigit 30 hanggang 60 vessels sa nakalipas na mga linggo. Iba pa ang mga nakakalat ng barko ng China Coast Guard at warship ng People's Liberation Army Navy. Kaya paano kung may lumapit na Chinese vessels sa gitna ng balikatan exercise? Sa tingin ko wala magiging problema because this is an annual event naman between the US and the Philippines. And we will continue with our exercises. Well, marami pang mga aksyon na sasabakan ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at Pransya kagaya na lamang mga People's Day ng cross-deck landing ng mga shoppers sa iba't ibang mga bansa. At sakay nga ng PRP Davao del Sur dito sa Sulusi sa Palawan. Ako si Ian Cruz, nag-ulat para